Ngayon pa lang ay nakikilala na po ng taong bayan at ng channel na ito kung sino ang talagang totoo na makabayan, makatao at hindi makasarili. Alam niyo kung bakit? Kasi po lumantad na, lumutang na sa Senado at Kongreso ang ibang mga mambabatas na kaagad-agad ay nagdeklara ng suporta at pabor dito sa priority bill ni Pangulong Marcos Jr. Especially yung issue ng political dynasty. Yung anti-dynasty bill na hinihiling ng Pangulo, isa sa apat na kanyang hinihiling na gawing batas. Ang ganda nito dahil dekada na po ito. Halos 30 or mga 30 years na hong pinag-uusapan ito. Hindi matuloy-tuloy kasi ayaw ng mga politiko na sila ay tamaan nitong batas na ito. Ayaw ng mga politiko na sila ay maapektuhan ng batas na ito na sinasabi ng saligang batas pero kailangan ang isa pang Republic Act para maipatupad. Dahil dito, tulad na sinabi ko sa nakaraang mga video, si Pangulong Marcos lang ang nakagawa. Talagang merong political will na gusto niyang maging batas na ito. Isinakripisyo niya ang kanyang pamilya. Ang anti-political dynasty bill po, ang layunin nito, ipagbawal na ang pamilya sa gobyerno. Yan po ang purpose niyan. Kaya ayaw ito ng maraming politiko na ang pamilya ay nasa local and national position. Pero dahil laban sa korupsyon, gusto ng Pangulo matigil ang korupsyon, kaya ito yung nakikita niyang solusyon. Ipagbawal na. Sa kung anong degree aabot ito, yun ang hindi natin alam. Kung first cousin, second cousin, first family, hanggang po third, fourth, yan, alamin natin yan. Pagdidibatihan yan. Pero ang mahalaga, sa Senado, 4 na yatang senador ang kaagad-agad ay sumuporta. O 5 yata kung di ako kakamali. Pero nangunguna dyan, na nag-sponsor kaagad ng mga proposed bill ay si Risa Hontiveros, Kiko Pangilinan, Bam Aquino, suportado rin ni Tito Soto at ni Ping Lacson. Yung ibang mga senador nakakabingi pa ang kanilang katahimikan. Sa Senado pa lang yan. Sa Kongreso, yung pong mga ulitin ko totoong marginalized sector na congressman, sila talaga ay kinatawan ng walang boses sa Kongreso, sila ay pabor na pabor dito. Grupo ni na Congressman Jokno, Laila de Lima, at saka ho yung Makabayan Black at iba pa. Okay? Marami po yun. Pabor na pabor sila dito sa gustong ito ng ating Pangulo. Hindi lang po yung anti-political dynasty. Pati yung reforma sa party list law, pati po yung pagpapalakas ng Independent People's Commission Act o yung magpapalakas dito sa ICI, Independent Commission for Infrastructure, suportado rin nila. Ang galing nito. So ang tanong, ang isang magandang balita sa Kongreso nito, nauna pang nagsalita si Speaker Faustino D. III. Bago nagsalita ang Malacanang na priority bill ito, nauna na si Speaker at sinabi niya, pabor siya, actually siya yung isa sa nag-sponsor, anti-political dynasty. Pagka ganito, gusto ito ng Speaker, marami itong mahihikayat. May pagkakataong maging batas ito. Kasi sa napakarami na naging speaker mula pa noong 1987, okay, marami na naging presidente at speaker of the house, walang nagtulak, walang nag-sponsor sa anti-political dynasty. Kasi nga, pamilya nila ang tatamaan. Dahil marami magkakamag-anak sa local and national position. Pero ngayon, kahit identify natin maraming di sa local at national position dahil yung mga local officials sa Isabela ay may mga di rin yan. Pero itong Speaker of the House, siya lang din po ang kauna-unahang speaker na nag-sponsor nito. Pabor siya. Tapos ngayon ay priority pa ng Malacanang at tinihiling. So medyo may malaking pag-asa mga kaibigan. Tutukan natin ito. Sa Senado, kung gusto rin ni Ping Lacson at ni Soto at nung grupo ni Hontiveros, Risa Hontiveros at saka Aquino at Pangilinan, malaki ang tsansa nito. Ngayon,
sa aking personal na opinion, ang tututol dito dahil yung interest nila tatamaan. Ang tututol dito dahil yung kanilang dating sistema ay ayaw nilang mabago. Yan po ang magiging dahilan dyan. Kasi kung totoong makabayan ka, may pagmamahal ka sa bansa para maiwasan ang korupsyon. Kasi kung hindi man 1,000%, malaking porsyento na ang dahilan ng korupsyon ay dahil pamilya ang nakapwesto sa gobyerno. Isipin mo si Pangulong Marcos, meron siyang anak na congressman, siya ay presidente, di ba? Pero isinakripisyo niya ito. Si Aimee, sabi ng iba kapatid, sabi ng iba hindi, pero sasakripisyo yan. Pagka umabot ng first, second, fourth, 3 o 4th degree ang ipagbabawal dito sa anti-political bill na ito, marami pong pamilyang politiko ang tatamaan. Pero tayo po mga mamamayang Pilipino, dahil maganda ang layunin, suportahan po natin ito. Hindi tayo magsasawang bantayan ito kasi maganda yung plano, labanan ng korupsyon. Ito ang nakitang solusyon ng Office of the President. Kaya siya lang ang gumawa nito. Kung sinuportahan, okay, ang Pangulo ay nag-request na ito ay priority bill, suportado ng Speaker, suportado ng Senate President, ang laki ng tsansa nito. Maniwala po kayo. Ang tututol dito, interest lang nila ang nangingibabaw. Personal interest nila sa kailang pamilya. Kaya, bantayan natin yan. Okay? Any comment, reaction? Samantala, Robin Padilla at Trillanes, umiinit na naman eh. Kasi hindi po matanggap ni Trillanes na yung isang senador, Robin Padilla, ang advice kay Bato de la Rosa ay huwag susuko. Huwag kilalanin, huwag susuko, huwag irespeto ang warrant of arrest ng International Criminal Court. Parang ang dating nito, walang pakialam si Robin Padilla sa mga Pilipinong biktima ng human rights violation, crime against humanity. Dahil kaya nagagalit at sinasabi ni Trillanes, anong klaseng senador ito? Walang awa sa Pilipino. Kasi si Trillanes at mga Pilipinong biktima ng tukhang ni Bato at ni Duterte, yan ang komplena. Tapos sasabihin ng isang senador, huwag sumuko sa foreign law, huwag sumuko sa warrant of arrest na ito. Ay di, pagyurak din sa karapatan ng mga Pilipinong biktima na parang baliwala. Sa grupo ni Padilla at ng iba pa, parang mas pabor sila sa buhay na si Duterte at si Bato. Wala na silang pakialam doon sa mga pinatay na matay dahil sa tukang. Ganun ang dating. Kaya sabi ni Trillanes, kakaibang mga senador ito. Pero naniniwala siya, sumuko man o hindi, huhulihin at mahuhuli, kailangan panagutin daw si Bato de la Rosa at iba pa sa crime against humanity, kung saan nga ang Magdalo Group ni Senator Trillanes ang unang komplainan kasama ang Pilipino noong pang 2017. So, matagal na yan, pero ngayon may pag-asa na. Anong inyong masasabi dyan? Please like and share ang video ito.